Ganito pala ang panguhuli ng NCAP gamit ang AI CCTV camera. Panoorin mo hanggang dulo para magkaroon ka ng idea. Grabe pala ang panguhuli nila dito. Yan ang kuha ng AI ng clip. So what is up, Noy? So nandito nga tayo ngayon sa MMDA headquarters nila dito sa may Julia Vargas. So nandito tayo sa floor na kung saan chine-check nila kung paano tayo hulihin sa NCAP. So dito, halika, pasok ka dito, Noy. Napakaraming CCTV dito. Sobrang dami. Ano yung CCTV na yan? Ayan yung capture ng AI. Ayan yung CCTV kung saan may NCAP. Halimbawa, EDSA, Commonwealth, at kung saang lugar pa. Pagka na-capture ka ng AI, hindi pala ibig sabihin nun, as violator ka na. So meron pa ulit yung checking ng manual. Tulad nila, sila. Yan. Chine-check nila yan, manual. Ito ay EDSA. Ano ba ito? Ang dami. Ang dami. So, ayun yung titignan natin, Noy. So, kung paano sila manghuli. Papakita natin yung kapag may nakuha yung AI, paano natin ina-invalidate or vina-validate yung huli ng AI via manual review and validation. Halimbawa yan, that is an example of an emergency vehicle na dumaan sa bus lane. So, yan. Makikita natin sa video. Yan ang kuha ng AI ng clip. Okay, i-run natin. So, nakuha siya ng AI camera na dumaan sa bus lane. So, outright, mati-check natin yan. Makikita mo yung clip, yung plate number and everything. So, pagdating sa validation, since it's a government marked vehicle, gamit ng enforcement agency, so we will invalidate it. It will be rejected during the validation process. Kasi allowed ang mga emergency vehicles, especially yung mga involved sa operations, tulad ng ambulance. Yan. Another example is yung ambulance, dumaan siya sa bus lane, kasunod siya ng bus, so na-capture siya ng CCTV. So pagdating sa validation process, i-reject siya. Ilalagay mo dyan ambulance, emergency vehicle, invalidate. So it will be rejected, hindi ka na mapapadalahan ng notice of violation. So yan po ang manual na pagpaprocess ng ating mga personnel na kahit yan kuha ng AI, ng camera ng CCTV na may AI capabilities, it will still be validated, verified by our personnel. So kaya yung mga simpleng huling, mga late violations, hindi naman talaga garapalan yung pag-violate nila, hindi namin talaga yan binavalidate. So narinig nyo yung sinabi ni attorney, yung mga simpleng violate lang ay hindi na nila sinasama sa paghuhuli. Lumagpas lang yung kahit kalahating katawan ng sasakyan sa linya, hindi naman nakaka-obstruct, inilet go na namin at nire-reject yan. Halimbawa, ayan. Yan ba huli yan o hindi? Huli yan. Kasi buong sasakyan naman yun na magpass. Yun ang sinasabi ni Chairman. So, ibig sabihin, attorney, kapag may nalabag sa batas, mayroong notification po na na-capture ng AI or yes, mano-mano rin pong chine-check? Lalabas yung AI, dadaan sa kanila, tsaka namin i-check. Manually. O tulad yan, pinadaan natin sa bus lane. Pag na-capture yun ng CCTV ng AI, dadaan sa manual validation, i-reject namin kasi may patrabaho. So, ganun kami ka-fair sa pag-implement ng NCAP. Even may mga AI capabilities ang aming mga CCTVs, dumadaan pa rin nakita nyo sa manual validation. And we're very lenient on that. Madaling salita po, attorney, hindi totoo yung sinasabi na pag napagtripang ka, pitik lang ng pitik, gano'n. Kaya nga po, ito ang pagkakaiba ng aming sistema kasi nakita nyo naman lahat ng huli ng AI dumadaan sa masusing pag-validate ng aming mga tao. Just to, make sure na bakit nag-violate, baka naman may obstruction, baka may nasira ang sasakyan, tulad nun may construction work kaya dumaan. So yun po ay tinitingnan ng ating mga tao at hindi lang tayo basta pumipitik at ipapasok na sa notice of violation. So pag na-capture ng AI, meron pa yung panibagong checking pa. Another layer. So kaya wag kayong matatakot kung alam nyo naman na reasonable violation yun. Safe kayo. Kaya halimbawa yung pinapabante sila kasi may bombero, may mga emergency vehicles, may ambulance. Kailangan nilang sumunod at kailangan nilang dumiretso kasi makikita naman namin kung bakit sila umabante kahit red yan dahil may ambulansya o may
mga bombero sa likod nila. Opo, kasi actually naging issue yan before nung bago pa lang magsimula po ulit yung NCAP Medyo OA naman yung iba. That's why pinapakita nga namin dito na there's another layer of validation process just to, to be fair. Sabi nga ni Chairman Artes, we are more than fair in validating all these CCTV captures na may mga AI capabilities. Tulad niyan. Yan, angkas. Angkas ni George. Angkas ni George. Ayan, nasa taas naman. Yan. Yung mga ganyan na mabilisan, nagpipick up ng pasahero, Ano po yan, may mag-valid reason naman po. oo. Pero itong mga sasakyan naman, mabilis lang sila dyan, okay lang sana. Pero kapag tinambayan mo na, nakaharang ka na sa daan, it's a different story. O tingnan mo yung angkas, pagka baba ng Alis pasahero, alis agad. Very good. Good job ka, angkas. Good job ka. Good job ka. Ha? So, yun so nakita nyo naman, nandito tayo sa MMDA. Yan. So, pinakita natin sa inyo na yung mali, yung akala pala natin na pitik lang ng pitik or violation lang ng violations is hindi pala. So, pag napitikan pala kayo na AI, ima-manual checking pa yan nila. Yan, ima-manual checking pa yan. Upon manual checking, kapag kamalit lang naman yung violations mo, hindi ka naman talaga titikitan or bibigyan ng violation. So, pagbibigyan ka. So, hindi rin pala ganun na, ang akala natin kasi is, violations ka na kagad. So, merong considerations. 'Di ba?